ay bumaba sa hanggang 24%. Pero ang disapproval niya ay umangat hanggang 51%, which means that his administration received a net disapproval rating. Ano na yan? Parang partisan, hindi para sa bayan. Ang nakikita ko, kung may impeachable offense ang presidente, ay yung betrayal of public trust. Tama. Kasi for 3 years, pinabayaan niya yung budget natin na masalaula. Yun. Na hindi siya kumibo. And that's tantamount to inexcusable gross negligence. It's not even the 2026 budget anymore that you're talking about. It's the previous budgets prior to 2020. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Grabe ho, talagang walang tigil ito si Au-Au. Kung dumali. Ay strategy ni Au-Au. Sa susunod na impeachment versus BP Sara. O, kita nyo na. Wala silang bukang bibig, kundi impeachment. Diba? At pinatunayan nga yan ni Ate Aming, Ate Amy, na talagang gagamitin ng pondo yung budget para dito sa impeachment kay BP Sara. Dagdag na kasalukuyang kasukan at dating senador. Posibleng sila ilalim sa preliminary investigation. Sana naman, flood control? Pandudorobo. Iniintay namin yung the big fish. Bakit napupunta sa wala namang kinalaman? Diba? Bakit doon napupunta ang kwento? Naku po, may nagdideklara na ho na di taku. Baliktarin na natin, Oo, sa PAF, nagdeklara na ng di taku. Pag binaligtad nyo yan, ay baka sabihin kasi ng iba, naghihikayat daw eh. Kaya, ibahin natin ang termino para wala ho naghihikayat, taong bayan ho ang kikilos. Eris, Congressman Eris, PBBM, posible ring humarap sa impeachment case. Yan ang inaabangan ng tao. Yan ang gusto ng tao. Diba? O kayo, nanonood sa atin. Gusto niyo rin ba na ma-file ng impeachment case itong si Bungit-Ngit? Ako gusto ko. Kasi wala na ho nangyari sa bansang Pilipinas. Diba? Gagawa sila ng statement, sasabihin sa taong bayan, wala namang katotohanan, hindi naman natutupad. Simula't simula, nag-statement, tutulong sa Build Project Continuity, pagagandahin ng Pilipinas, iaahon sa utang. Sino nagsabi niyan? Diba? Natapos na halal, nagsona, pagkatapos ng sona, ayan na, inaway na si BP Sara. Totoo yan. Hindi ho nagsisinungaling. Start ng 2022. Mayo, di ba? Ang eleksyon ng 2022. So, pinalipas lang yung mga ilang buwan. Umarangkada na sila. Ginipit na ng ginipit. Hanggang ngayon, ginigipit pa rin. Di ba? Kawawang Pilipinas pag ganitong mga namumuno. Buti na lang si BP Sara matatag, magaling. At hindi nagpatinag sa mga dorobo. Mantakin nyo eh. Siya ngayon ang dinidiin sa 125 flood control. At bukod pa doon, meron silang pinapalabas na witness, kuno. Di umano, na itong si Madriaga, ay witness daw nila. Na kwento nyo sa pagong. Baka magkaintindihan kayo. Pero alamin natin ang usapin dito kay Robin. Hindi natin masisisi Yan. kung may ilang mga kasundaluhan ang mag-aklas at mag-withdraw ng kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya na lamang ng isang senior officer ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Odi Mongaw tumindig ngayon gaya ng ginawa ni retired General Romeo Poquiz. Assalamualaikum. Warakmatullahi ta'ala wa barakatuh. May the peace, blessings, and mercy of God be upon us all. Effective today,
Friday, January 9, 2026 Ngayon, ay Colonel O.D.A. Mongao is withdrawing my personal support to our President and Commander-in-Chief, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sobra na. Tama good! na. The Filipino people is worth fighting for. Mabuhay. AFP Colonel publicly withdraws support from President Marcos Jr., citing lost moral ascendancy. Camp Aguinaldo, Quezon City, a senior officer of the Armed Forces of the Philippines, has issued a stark public declaration withdrawing his personal support for Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and questioning his moral authority to lead. Colonel O.D. Mongao, a commissioned officer with 34 years of active service, made a statement in a social media post today while forcefully reaffirming his support for the AFP and the Constitution. Colonel Mongao directly targeted the President. He has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as Commander-in-Chief and govern the Filipino people as President of the Republic, Mongao declared. He concluded his message with the emphatic phrase, "Sobra na, tama na, enough is enough," and the rallying cry, "The Filipino people is worth fighting for. Mabuhay ang Pilipinas." The officer currently serves as a director of the Training Development Center under the AFP Training Command. Ayan nga ito meron hong bali-balita na ngayon na meron hong magaganap na naman na peaceful rally sa February 25 ata. Kasi meron ho ako nakitang post na eh. Hindi ko lang sure kung totoo ito. Bali-balita at nakita natin doon sa post na meron ng gaganapin. Hindi natin alam kung sino-sino ang organizer, sino-sino ang sino-sino ang mga pupunta ron. So, pang ilang rally na siguro to. Kasi napanood nyo ba yung sinabi ni Manong Chabit nung nakarang araw? Di ba nagsalita siya? Oo. Pagkatapos niya magsalita, in a few days, bumanat itong na pwede raw siyang kasuhan dahil lang hihikayat daw siya ng pag-aano sa gobyerno. Wala naman sinabi. Wala sinabi si Manong Chabit na lumabas kayo at lusubi. Walang ganon. Kaya wag kayo gawa-gawa kwento. Tigilan nyo na yung panluloko sa taong bayan. At sinabi rin yan, pinaturayan din yan ni Kong Pulong kahapon sa vlog natin, di ba? Nagsalita rin siya. Anong masasabi nyo? Tinanong siya ni Kuya Alvin, tourism sa Dahig. Anong masasabi nyo, Kong Pulong, sa bahayag na si Manong Chabit daw ay pwedeng kasuhan at ganto ganire? Di sinabi ni Kong Pulong, ay, bobo yung na yan. Oo. Porket nagsalita ka, citing to sedition na agad. Hindi pa pwedeng talagang part of freedom of expression. Nasa parte ng konstitusyon na meron kang karapatan. Bawat individual ay may karapatang bumoses. Diba? Wala namang masama doon dahil andoon, nasa batas. Ngayon, pinipigilan nila kasi. Diba? Pag ikaw ay bumoboses at alam nila na sila ay masusukol, galit sila. Pag sila ang bumabanat, tuwan-tuwa sila. Kahit magbayad-bayad pa sila ng napakaraming troll. Magmina pa sila ng mga trolls. Iyak kayo sa 2028. Iiyak talaga kayo. Yung ibang congressman, sabi nga ni attorney. Yung kahapon, yung babae, si attorney. Diba? Yung mga ibang congressman, bihira na bumoses. Napapag-isip-isip siguro na talaga namang wala na talagang saysa yung amo nila. Diba? Maski nga si Balulong, minsan hindi mo makita eh. Samantalang dati, panay-panay paandar na mga bataan yan. Yung mga asong, mga sunod-sunuran. Yung may mga tali sa leeg. Kung pasa ng amo, babanatan si BP Sara, pamidya dito, pamidya doon. Sasabihin, confidential pa. Ngayon, asan sila? Parang tahimik kayo Ha?
Asan yung Tuadcom, Tricom, Impracom, Quadcom, Quancom, anong basta Comcom? Asa na kayo ngayon? Mukhang isa na lang ata ang nagsasalita sa inyo O yung puno ng laman yung bibig. Ng mababahong bibig. Mababahong ano. Yung pangit. Na taga Bicol. Isa na lang ata ang bumoboses ang dami nila. May babae. Ilan? Merong sa Panorth. Doon. Basta sa South na Panorth, isa. Sa South, 2. Ano pa? Sa North naman, 1, 2, 3. Sa South pala, 3. Di ba? Ang dami nila Ngayon, asa sila? Yung isa nakita sa picture, payat na payat na. Mukhang totoo na yung sinasabi ni Tikara David Uubusin ata ang alin? Baka yun na magtuloy. Key role in shaping new soldiers. In this capacity, he recently presided over the opening and oath-taking for new candidate soldier classes. His previous command includes leadership of the Training Support Group and the 15th Infantry Battalion. As of now, there has been no immediate official reaction from the Office of the President or the AFP leadership regarding Colonel Mongau's public statement. Military regulations regarding public commentary by active duty officers on civilian leadership are clear, potentially placing the colonel's actions under scrutiny. The unexpected declaration from a serving officer in a sensitive training and education position has sent ripples through military and political circles. Eto na. Makikita nyo na meron talagang banas na talaga sa Pangulo. Bakit? Wala na Wala na makita maganda. Halos sa binauna ang alin ng Pilipinas. 'Di ba? Tapos magpapakitang gila sila ngayon. Kasama yung kanilang mga bataan. Ismi Marimar. Ito pa! Bumabanat na naman si Awawa. Strategy ni Tonyo sa susunod na impeachment laban kay BP Sara. Ano itong strategy kaya nito? Kaya nga sabi nga ng ating kababayan na si Aling Sabilita, kahit magbayad pa sila ng mga gantong klaseng mga troll, ay alam nyo naman, lumalabas lang ito sa panahon ng mga kailangan siraan si BP Sara. Diba? Pansinin nyo, bakit hindi siya magsalita sa bilyong-bilyong issue at mali-malita? Diba? Kung ikaw ay merong ano ba tawag doon? Meron kang sa bayan mo, malasakit. Ikaw, Tonyo, ikaw yung sinasabihan ni Aling Ledesma. Mahilig ka lang makisausaw pag usapin kay BP Sara. Bakit sa amo mo hindi ka magsalita? Bakit hindi ka mag-file? Tuloy. Brero, inaasahan na ang pagsampa ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Paano kaya ang magiging estratehiya nila matapos mabulilyaso ang impeachment complaint nung nakaraang taon? Sa pagkakataong ito, makakasama natin live via Zoom si former Senator Antonio Sonny Trillanes para pag-usapan ito. Magandang gabi po sa inyo, Senator, and Happy New Year! Happy New Year sa inyo, Miss Nina, at sa ating mga viewers. Okay, Senator, sinong grupo po ang magsasampa ng kasong impeachment, itong panibagong paghahain ng impeachment? At sabi nga nila, dapat consolidated na ang mga reklamong ito. Ang mangyayari kasi nito, sa February 6, meron magpa-file. Ay, nako. Talagang may magpa-file. Kasi nga, ayun ang plano. Diba? Pero, hindi yan kakatigan ng Suprema, ng Korte Suprema. Kasi wala na Napahiyaan na kayo nung 1, 2, 3, 4 na impeachment case. Yung una, parang una-unahin dapat, hindi natuloy. Yung pang-4 ang inuna. Nasupalpal sila. Kaya, sige, isang tabi mo muna. Ngayon, eto na naman sila, mangungulit na naman sila sa February 6. Sa tingin nyo, ano kaya mapapala na naman ito pag nasupalpal na naman ito ng mga
O, pag hindi na naman sila kinatigan, anong mapapalaan na naman ito? Tatawa na naman tayo nito eh. Oo, talagang sobrang katatawanan na lang. Puro kakain-kuya na lang ang binibigay nito ni Tonyo eh. Diba? Hindi, kahit gustuhin man natin na mag-isa-isa itong iisahin na lang yung magpa-file, kaso hindi naman magkakasamang grupo yan eh. Iba't ibang personalidad, iba't ibang organisasyon. Kaya we will have to assume that different versions of an impeachment case against Sara Ang hirap mag-isip, ano? Basta wala kang masustansyang ebidensya, mahirap magtagpi-tagpi. Mahirap gumawa ng isang statement na malinaw. Kailangan pa mag-utal-utal ka sa magpapaliwanag para lang may masabi ka sa harap ng stream media. Ikaw, sa tingin nyo, tama. Masustansya ba? Kahit mag-araw-araw pa siya dyan sa stream media, alam ng tao kung ano yung statement niya. Mabaho pa sa mabaho. Bulok ika nga. Walang sustansya. Diba? From 2016 until now, ano tingin sa akin ng taong bayan? Pansinin nyo. Kung magaling to at hinahangaan to ng taong bayan, hindi to matatalo sa pagkasenador. Kung magaling to at hinahangaan to ng mga taong bayan, hindi to matatalo sa pagka-mayor. Mayor na lang ha. Diba? So ano pang posisyon ang aasahan kaya nito? Yan na lang. Yan na lang trabaho mo. Ganyan ka na lang ng habang buhay. Pag merong mga siraan, lumabas ka na lang. Total naman, malaki. Malaki eh. Di ba malaki ang tiwala mo sarili mo na dumorobo si Bibi Sara? Malaki talaga ang tiwala mo sa sarili mo? Pero taong bayan, sasabihin ko sa inyo, ang taong bayan eh wala na ho, ni simpatya sa'yo. Boss, amo manager. Ganyan ang tingin sa'yo ng taong bayan. Atty. Michael Pelario, ano kaya? Mahirap makialam ang taong walang alam. Naku, sino kaya pinariringgan niya dito? Alamin natin dito. Talagang mahirap po. Kaya nga sabi nga natin, kahit na humarap ito sa media araw-araw, kung walang sustansya at wala namang alam din, mahirap paniwalain ang taong bayan. Pasok. Patuloy ang pagsadsad ng popularidad Na. ni Bongbong Marcos. Ayun. Ang tanong ng marami, Bongit ano pala. na ang mangyayari nito sa ating bansa? Wala na. Ito po si Atty. Michael Pelario at pag-usapan po natin yan sa araw na ito. Sa pinakahuling survey na inilabas ng Publicus Asia, Pahayag 2025, lumabas dito na ang approval rating ng Pangulo ay bumaba sa hanggang 24%. Pero ang disapproval niya ay umangat hanggang 51%, which means that his administration received a net disapproval rating, negative na approval rating na 27%, which is much higher than the survey na ginawa ng SWS. What is significant about this survey is that in the third quarter of 2025, ay 27% ang approval rating ng presidente. At itong last quarter, bumaba pa siya to 24%. Ang disapproval rating naman niya noong third quarter ng 2025 ay 47%. At biglang umangat pa ito sa 51%. That means mas marami na ngayon ang mga tao na sinurvey na dissatisfied with the way that the government is being run. What is also critical about this data is the undecided. From the third quarter to the fourth quarter, pareho pong 25% ang undecided doon sa survey. Ibig sabihin, hindi pa po nila alam kung saan nila ilalagay si Bongbong Marcos, kung love ba nila o hate ba nila si Bongbong Marcos. But historically, ang mga undecided voters po or undecided participants doon sa survey, normally the people, pag undecided yan, they will side eventually with the prevailing or the majority sentiment. Naghihintay lamang po ito ng isa pang pagtaas ng presyo, ng bigas, ng langis,
o ng ano pa mang mga basic commodities or utilities, tubig, kuryente. Isa pang disaster o di kaya isa na namang kontrobersiya na papasukin ng pamahalaan at mag-explode po ito at magsuswing po ito papunta sa mga disapproved o mga hindi na kumikiling sa pamahalaan. That's a sizable portion. If 25% of the respondents will eventually side with the those that are already disapproved, ayaw sa pamahalaan, that will bring it to around 76%. At kahit na po isama mo yung mga undecided, patungo naman po dito sa mga nag-aaproba sa Pangulo, hindi unlikely event. Pagpalagay na natin, nagkaroon ng himala na yung mga undecided ay biglang pumanig sa Pangulo. Even then, hindi pa rin sila aabot doon sa disapproval ng Pangulo because those who disapprove of this administration is already at 51%. At isama mo yung 25% undecided doon sa 24% who approved the president, approves of the administration of this president, this will only bring them to around 49%. Still, majority of the people is against or disapproves of the president. At Attorney, kaya lang naman nanalo yan. Oo, si Bonget. Dahil lang naman kay BP Sara. Oh, bakit hindi nila matanggap na talaga namang nanalo yan dahil kay BP Sara lang? Maganda ang pangalan ni BP Sara noon. Ha? Oo, na kaya nagpumilit sila makitandem kay BP Sara. Ngayon, nung nakapesto na itong mga yung mga lahat ng tumulong, kinalimutan. Si Manong Chabit, kinalimutan. 'Di ba? Samantalang si Manong Chabit ang naglakad at nakiusap sa mga iba't ibang mayor. At dito, kay BP Sara, nakiusap din sila na pwede ba yan si Bongit? Dahil pag tumakbo si BP Sara ng pagka-presidente, walang tatalo. Ay, nagbigay si BP Sara. O sige, para naman gumanda pangalan nyo kasi bahong-baho na pangalan nyo. Eh ngayon, nagmalaki. Ngayon, tingnan mo, negative 27, negative 3. Ano pang negative? Ano kukunin nila? Diba? Wala na hong naniniwala kahit sarili niyang pahina. Oo, meron siyang pahina eh. Pansinin niyo pag nag-post itong si Bonget, naka-hide na lang. Naka-hide yung tawa, naka-hide kung ano-ano naka-hide. Hide comment. Diyos ko po. Oo, pag nakita mo talaga, grabe talaga. Galit ang tao. pag ibinangga niyo pa po ito sa recent Pulse Asia survey, na doon po sa Class E, makikita niyo dito ang negative perception or yung Talaga, negative totoo yan. rating, approval rating ng Pangulo is already at negative 33%. Negative 33 doon sa Class Grabe, no? E. While si Sara Duterte ay pumalo, umakyat siya ng kanyang net approval rating sa Class E lang ng up to 47%, I think 44 or 47%. Yung Class E po, ito yung pinakamahihirap na miyembro ng ating lipunan. At dito makikita nyo that the President, si Bongbong Marcos, is losing the popular support because the Class E constitutes a sizable portion, if not a majority, of all of the respondents that we have. Dahil nga po sa kumakalat na kahirapan dito sa ating bansa. And usually, Totoo yan. Halos totoo yung sinasabi ni Atty. Mike. Ngayon, ito mapunta tayo. Dagdag na kakasuhan, dagdag na 2 kasalukuyan at dating senador. Kasalukuyan at dating senador. So, isang kasalukuyan at dating senador, madadagdagan pa. Dagdag na 2 kasalukuyan at dating senador, posibleng sa ilalim sa preliminary investigation. Na naman? Bakit hindi nyo pagtuunan ng pansin nyo nababanggit ni Saldico? Bakit dito kayo nakatuon? Baka ito ay partido ni BP Sara, ha? Baka ginagawa nyo na naman ng kwentong. Alamin natin yan. Sino kaya ang dagdag na 2 na paimbestigahan? Posibleng may madagdag pa sa mga kasalukuyan at dating senador na
iniimbestigahan kaugnay ng maanumalyang flood control projects ayon kay Ombudsman Crispin Remulla. Hindi na ito idinitalye o pinangalanan pa ni Ombudsman Remulla. Ngunit may ilang senador at dating senador maging ng mga kongresista ang sumasailalim ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman. Humaharap na ngayon sa preliminary investigation sa Department of Justice sina Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada at dating Senator Bong Revilla. Ngunit ayon kay Ombudsman Remulla, may dalawa pa na posibleng madagdag dito. Kita nyo na. Si Senator Jinggoy, alam nyo naman na medyo malapit kay BP Sara. Diba? 150 million ba ang tinutumbok sa kanya? Pero pinapasinungalingan yan eh. Si Senador Villanueva, ganun din. 150 million ba ang tinutumbok sa kanya o 300 both? Hindi ko lang sure parang ganun ata. So, alam naman natin, si Senador Villanueva ay medyo kumakampi din kay BP Sara. Diba? Napapaisip lang tayo, bakit itong nasa majority ng Senate, wala pa tayong nakikita na pinaiimbestigahan nila. Tatanong lang. Oo. At si dating Senador Bong Revilla, wala tayong alam na pero dati kasi nakulong na sila. So, hindi natin alam kung totoo yung sinasabi ng DE na si Alcantara. Kasi si Alcantara ba ang nagturo sa kanya o si Bernardo? Nagtatanong lang ho hindi ko alam Parang diniin siya So, alamin natin yan. Mahahatulan naman yan kung mahahatulan. Ang problema, bakit napupunta sa mga senador ang usapin? Oo. Kung hahatulan sila, dapat nga hindi nga sila paimbestigahan dahil ayan ay nasa kwentuhan ng sa mali-maleta napunta sa kanila, Kayo ba? Ano sa palagay nyo? Basta ako, ang alam ko, gusto kong maimbestigahan yung may maleta. Kasi malaki yun Diba? Yung 125 billion o 150 billion o 300 million, 300 million pala, 300 million, 125 million at kung ano pa million, parang doon ako gusto ko maimbestigahan yung mali-maleta kasi malaki. Diba? Grabe sila, Erice, posibleng humarap sa impeachment case. Sino? Si Bonget ba? Ito ang hinihiling ng taong bayan. Kaso kakatigan kaya ito ng mga ibang senador ng mga utusan at tagasunod at kumpas. Oo, yung may mga tali sa leeg. Not just one, but 2 impeachment complaints ang posibleng ihain sa Kongreso matapos mag-expire ng 1-year bar rule sa kaso laban kay VP Sara. Pero ayon kay Congressman Edgar Erice, hindi lang ang bise ang maaaring target ng bagong reklamo. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, posible rin daw ang paghahain ng impeachment complaint laban kay PBBM. Kung susuportahan ko yung impeachment before BP Sara, dapat ay tingnan ko rin kung may impeachable offense si Presidente. Kasi kung titingnan lang namin yung isa, ano na yan, parang partisan, hindi para sa bayan. Ang nakikita ko, kung may impeachable offense ang Presidente, ay yung betrayal of public trust. Tama. Kasi for 3 years, pinabayaan niya yung budget natin na masalaula. Yun. Na hindi siya kumibo. And that's tantamount to inexcusable gross negligence. It's not even the 2026 budget anymore that you're talking about. It's the previous budgets prior to 2026. Kung 1 taon lang yan, baka napalusutan. Pero kung 3 taon, imposible para sa akin na hindi alam na executive department yan. Yung executive department dati, di ba? Nadadawit nga sa 8 billion Sabay resign. Kilala niyo yun. Higil naman sa umuugong na bagong impeachment case ni VP Sara, duda si Erice kung magtatagumpay ito. February 6, na Makabayan Block will file. Yun yung kanilang advocacy, di ba? Yung medyo gumagandang
yung narinig ko na yon, kung gagawin nyo ng makabayan, maganda. Pero hindi ko sila, kahit ganawin nila yun, hindi mahulugan, nakakampi ako sa kanila. Gawin nila yun. Kasi, yun ang nararapat. Ngayon, tuloy. Intelligence confidential funds. So, tingin ko magpa-file sila. Pero, ang hindi ko lang alam kung they will gather enough support. Kasi 2028 elections is just around the corner. Di ba? Sabi ko na matutuloy kaya itong impeachment na to? For sure, sa malamang, ang mangyayari dyan, wala. Kasi halos lahat kakampi nila sa loob. Di ba? Walang pipirma. Kung magpa-file itong Makabayan Black o yung mga black na yan, gawin nila kasi yun ang nararapat. At uusad kaya yun? Nagtatanong din tayo, paano uusad kung halos kakampi nila lahat nandoon sa Kamara? At kung halimbawa umusad sa Kamara, paano sa Senado? Sila yung magiging impeachment trial. Diba? So, ilan yung magkakampi-kampihan? Lamang ang majority. Kung halimbawa umusad sa Senado yung impeachment court, posible na mabasura o ma-archive din. Yan lang ang ating analisa. Kaya kung umabot ka sa video natin hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!